Hello everyone. So today, punta kami ng communal ranch sa may Impasugong, Bukidnon. Kasama namin sila Tita Esther. Tapos, pupuntahan din namin si Tita Ruth. Dapat talaga, 5 a.m. pa kami aalis. Kaso ayan, nagsilate kaming gising. Kaya mag 7 na kami nakaalis. Ayan na si Levi. Bale si Papa muna ang magmamaneho ngayon. Mga 2 hours away siya dito sa may Cagayan de Oro. Depende pa rin sa speed ng pagmaneho. Pero dahil marami kami, dahan-dahan lang kami. Kasi mahirap na. Nandito na kami sa may parang quarantine ng Bukidnon. Yung parang babasain mo yung gulong mo. Sa area na to, may nagbebenta rin ng mga souvenir tulad ng binake at iba pang mga delicacies ng Bukidnon. Bali, nagpahit na kami ni Papa. Ako naman ang magmamaneho. Sobrang init pala ngayon. Ayan sila sa likod. Nag-enjoy naman sila. Nagpalit lang kami ni Papa ulit kasi nga ito na yung Mangima na daanan. Parang isaw siya at hindi pa ako ganun ka-confident sa driving ko ng manual. At mahirap na. Lalo na at may sakay kami na iba. Ayan. Ang sharp talaga ng kurbada. Pero sisiw lang yan kay Papa kasi talagang expert na siya sa pagmamaneho. Napakarami ng tinuruan ni Papang magmaneho bukod sa aming magkakapatid. Medyo malapit-lapit na kami sa aming destination. Pero ayan, as you can see, talagang wala masyadong nagta-travel ngayong araw kasi nga weekday. Kaya kung gusto nyong wala masyadong tao, weekday din kayo pumunta. Siguro kasi pag weekend, talagang mas maraming pumupunta sa communal ranch. Ayan, wala talaga kami nakakasalubong. Mga truck lang usually yung nakakasabay namin papunta dito. Ayan, ang ganda nung daanan kasi yung puno talagang pare-parehas. Ayan, malapit na nga kami. At ito na nga pala yung entrance niya. Medyo madali siyang ma-miss kasi ang liit lang ng signage. Pero pagpasok nyo dyan, rough road na. Tapos may mga nagbibenta rin ng kalo na pang cowboy. Ayan, ito yung kinuha ko kasi yan ang pinili ni Papa. 130 pesos lang siya. Pero yung mga pambata, almost same lang din yung presyo na tig 130 to 140. Ayan, pinasuot ko kay Papa. Kaso ayaw niya. Ayan, sinuot ko na rin. Bali, paakyat pala yung daanan. Kaya medyo dahan-dahan lang din kasi baka mapaatras. At may mga times din na muntik kaming sumabit sa daanan yung ilalim ba kasi medyo mababa yung sasakyan. Yung ibang sedan, may iba kami nakitang sedan na umatras. Ayan, sila sa likod, nag-bounce-bounce. Ginusto namin to, kaya paninindigan namin. Cheese. Ayan, may mga bukal din pala papunta. Bago pala makarating dun sa mismong communal ranch, kailangan nyo munang huminto dito para magbayad ng entrance fee. Ayan, may binayaran kami almost 500 pesos. May mga souvenir na rin dito. May bayad din pala yung mismong mga sasakyan na dadalhin doon. Ayan siya, yun yung breakdown. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Pero kahit siyam kami, 5 lang yung binayaran namin dahil yung mga 10 years old and below libre naman. Ayan, may nauna sa aming pick up. Ayan, ang ganda na nga ng view dito. Ang dami ng bundok. Pero ayan, nakakatakot din kasi wala nga guardrail yung daanan. Kaya pag gabi siguro dito mas mahirap. Mas maganda talagang mas maaga. Dahil bukod sa walang masyadong traffic, maliwanag din yung daanan. Malapit na nga kami sa mismong ranch. Ayan na siya. Pero bago yun, nagsi-CR muna kami ni Ate Baby dito. Naki-CR kami. Wala namang bayad. Ayan. Nag-snack din pala sila habang nag-CR kami. Tumuloy na nga kami. Ayan, may parang tubig-tubig din na matadaanan. Pero mababaw lang naman yan. Si Papa ayaw sumama kasi ayaw daw niya maglakad ng malayo. Sabi namin, dahan-dahanin lang. Pero ayaw talaga niya. Kaya ayan, naiwan siya dyan sa kotse. Bale, kaming 8 lang yung pupunta doon. Bumili din sila ng ice cream kasi nga sobrang init today. Tama lang pala na bumili kami ng kalo. Ayan, si Papa naiwan dyan. Pagpasok niyo, may mga nagbebenta rin ng mga souvenir. May mga t-shirt, may mga wallet, pouches.
At iba-iba pang mga communal ranch themed na items. Pero parang mas mura dun sa bago umakyat kung bibili kayo ng kalo. Ayan, nagsi-ice cream man na. Malapit-lapit lang naman pala yung lalakarin papunta sa lake. Ayan, ang lola nyo. Pa cute-cute lang. Nung last time kasi, dapat pupunta kami dito nung 2024. Ang problema, parang nagka-forest fire dito kaya hindi ganun kaganda. Hindi na namin pinush ni Papa. Kaya ngayon lang kami nakapunta. Ayan yung dalawang bata, si Cassandra at si Alteang. Ayan, ito ang model ng communal ranch. Video lang muna. Sa management ng communal ranch, base nangita mong model, na adiri akong gwapahon na igagaw. Pag-comment lang diri sa video nako. Char. Ayan yung mga bata at mga tita natin dito sa ilalim ng puno tumambay kasi sobrang init nga at ang lakas din ng hangin. Sabi nila, meron daw mga isda dyan na maliliit. Hindi ko na tiningnan kasi baka malaglag ako. Napaka-clumsy ko pa naman. Ayan kami na init na init. Tuwan-tuwa yan sila. Kaya paminsan lang kami magsama-sama. Kaya once a year lang naman kami umuwi ni Papa, more or less. Ayan, ang mga maglola. Ang Lola Estong, kasama sila Cassandra at si Altea. Solo na po ni Estong. Ayan naman si Tita Ruth, kasama ang kanyang mga apo, na si Timoy at si Levi. Nag-solo picture din si Tita Ruth. Ayan, tuwang-tuwa sila kasi sa Bukidnon man tumira sila tita at sila papa dati nung kabataan nila. Lumipat na lang sila sa Cagayan de Oro. Ayan, ang ganda talaga. Sobrang picturesque ng landscape dito. Tuwan-tuwa nga yung mga bata, talagang habol-habulan lang sila. Bali, nag-mini picnic lang kami dito, pero walang pagkain. Di na nga kami umakyat dun sa taas kasi napakainit nga. Dito na lang kami tumambay sa may lake. Ayan, si Levi tuwang-tuwa. Habol-habulan lang yan sila. Binilhan ko na rin si Papa ng t-shirt kasi hindi nga siya bumaba. Ayan, communal ranch. Kahit di niya nakita. Sa malayo lang niya makita. Ito kay Mama. Pamaypay. 50 pesos. Yung t-shirt pala 200. Ayan sila tita, tumingin din sila ng mga wallet. Dami pa na nilang binibentang souvenir dito. May mga mug. Tapos may mga water bottle. Ayan, kumain na kami ng lunch dito sa may gilid bago kami magpatuloy sa pag-alis dahil mahirap na magutuman. Ayan kami, nagpa-picture na kasama si Papa. At least may picture si Papa kahit di siya tumingin doon sa malapit. Paalis na nga kami. Goodbye, Communal Ranch. Kinabahan pa kami kasi akala namin na paano tong kabayo. Natulog lang pala siya. Ayan yung daanan, ang daming semento. Siguro pwedeng kuha-kuha lang dyan ng semento. Diyos. Ayan kami ulit sa likod. Ikapoy na. Kumuha din ako ng isang pirasong sunflower nila dito. Ang bango niya. Si Papa, nalaglag yung gulong dito sa gutter. Buti maraming tumulong. Ayan. Uminto rin kami sa bahay ng kamag-anak namin dito malapit. Bago kami dumiretso pa uwi ng CDO. Ayan, may farm nga sila ng saging. Parang sa Claveria kalaki nung Saba. May pusa din sila. Namiss ko tuloy yung pusa ko. Ayan siya Kapon na rin siya na lalaki. Kaso bigla siya nangangagat, nagigigil. Pero hindi naman niya dinidiin. Parang gigil-gigil lang. Sila Tita Esther at saka si Tita Ruth, nakapunta na sila dito. Pero si Papa, first time niya makapunta dito. Bale, yung lolo namin na si Bibincio, kapatid niya yung mother nila na si Lola Natividad. Kaya magpipinsan sila. Ayan, ang mga pinsan ni Papa at ni Tita Esther. Nag-picture taking na nga silang magpipinsan. Ayan sila. Magpipinsan muna bago kasama yung mga apo-apo. Ayan, mga kasama na kami. Mga apo. Ang cute-cute. Ngayon lang nagkita. May pakape din sila dito. Unlimited coffee daw. Kaya tuwang-tuwa ako na mahilig sa kape. Bago kami umalis, ayan, nag-picture taking ulit ang magpipinsan.
This time outdoor naman kasi kanina indoor. And si Tita Ruth, binigyan kami ng saging. Ayan, yung malalaki kanina doon. Nag-goodbye na nga kami. Gusto pa nga nila dyan kami matulog. Ang problema, may mga pasok man yung mga bata bukas, kaya hindi natuloy. Ayan, si Papa muna ang magmamaneho. Huminto pala kami dito sa may karinderya para mag-dinner. Ayan, si Papa namimili na ng ulam niya. Kanya-kanya kaming bili ng mga ulam namin. Ang in-order ni Papa sinabawang isda. Tapos, order din sila ng pansit. Tas ako naman, beef steak. Ako na nga ang nagmaneho dahil gabi na. Bumili pala kami ng mga mais din na dilaw at violet. Ayun lang. Maraming salamat sa panonood.